Hi, friend. I'm Iyo from the Philippines. Hi, friend. I'm Zell from Finland, and welcome to Hi Friend Podcast. We're two friends from two different countries, sharing our own takes and hot opinions on Reddit stories. So grab a coffee, tea, or whatever keeps you hydrated, and let's dive in. Let's go. Okay, so these stories are all coming from RPH Horror Stories under Real Encounters. So, our first story, Boarding House Mirror is creeping me out. Help. Hi guys, I'm not really the type to post here, but I can't stop thinking about this and I just need to put it somewhere. So, I moved into this old boarding house near my university in Cebu last June. It's cheap, close to school, and my landlady seems nice, though she's the typical strict tita type who always reminds us to pray before bed. My room's small, but okay. Single bed, study table, and a big antique mirror attached to the wall. The mirror is a bit tarnished, like it's been there for decades. I didn't really mind it at first, even used it for selfies. Lighting was good, lol. But last week, I noticed something off. It started when I came home late after group study. I was exhausted, didn't even turn on all the lights. I glanced at the mirror and saw myself smiling. Except, I wasn't smiling. Na-expect mo ba yun? Mhm. So yun. You know that slow chill that crawls up your back when your brain takes a second to process what you saw. I just stood there, staring. My reflection was a second behind me, still smiling, even when I had already stopped moving. I told myself it was just my eyes playing tricks on me. Lack of sleep, whatever, so I tried to ignore it. But it kept happening. Sometimes I'd catch my reflection blinking late or looking slightly to the side when I'm not. One time I was brushing my hair and I swear the reflection's hand moved slower, like it was watching me instead of copying me. I told my roommate next door and she said, "Ay naku, baka nakatira lang sa salamin. Huwag mo pansinin." She even joked about putting salt on it. So that night I did exactly that. I placed a small bowl of salt in front of the mirror and covered it with a towel. The next morning, the towel was on the floor. The salt was scattered. And when I looked up, there was a handprint on the inside of the glass. It's smaller than mine. I told the landlady and she just sighed and said, hindi pa pala na-bless yung room mo. She Oh promised to my call god. a priest next week. I've been avoiding the mirror ever since. But sometimes at night, I hear this faint tapping sound like nails brushing against glass. And the worst part, the towel I used to cover the mirror, it keeps slipping off only when I'm asleep. That's the story. Creepy. Ang creepy nun, nakakatakot. Takot ako. Tapos hindi pa bless yung kwarto niya. Kwarto niya talaga yung hindi pa bless naman. How lucky that Oo nga eh, person. parang may alam yung ano, doon yung landlady. Hindi pa pala na-bless yung room mo. Parang casual na casual lang. Di ba? Parang ano pa bang So, ibang nangyari dito? she already expected that would happen. Oo, di ba? Tapos yung yung roommate next door dun sabi, "Ay naku, baka kami nakatira lang sa salamin." Parang casual na casual. Ano? With the moment Kakaloka. you said that part na nakangiti yung reflection sa salamin, that's kind of what I expect on your image on the camera. Hmm. Parang ano 'no, parang yung mga movies, mga scary movies, gano'n yung ano, either late yung reflection mo sa salamin or nakatingin lang sa'yo ng ano, matakot. See, like, na-imagine ko yung video mo, right? Nakangiti ka Shut lang up! sa Yan ka na akin. naman sa video ko. Nakangiti ka lang sa akin. Hmm, Steadily. Nagsasalita ka pero hindi ka gumagalaw. Yun. nakakaloka ka. Bahala ka diyan. Tinatakot mo na naman sarili mo. My imagination, it's creeping in. So yun, Uy, it's I was thinking kung meron naman akong scary boarding house story because I was living in a boarding house in college pero I don't have any scary story. Ako din wala naman. Kasi nung ano, nag-dorm naman ako nun sa school. Ang napansin ko lang naman nun is yung yung changes nga lang sa yung changes sa temperature, yun lang. Yun lang yung napansin ko. Like may area na mas Mga malamig. true life horror yung na-experience ko rather than a horror story.
So Like ghost horror. stuff. Ibang No, ibang not kind of not horror? different kind of horror, like life literally horror. Yeah, And ayun. I had that, I don't know, parang ayoko ngang matulog Oo, that happened lilipat to me. talaga ako. So, yun. Like literally ibang bahay Oo, or siyempre. probably go in a hotel. Hindi ko kaya yun. Diyos ko. Kahit siguro takpan man ng kumot. Pero I'm more likely ko if I don't have a choice and stay there. Tatakpan ko ng kumot yung salamin na yun. Lalo na especially if it's an antique mirror. Yeah, actually yun yung dilemma ko sa mga antique stuff, eh. Hindi ako ano, I mean maganda sila kasi 'di ba iba yung design kasi nga antique, eh, 'di ba parang nakakatuwang mag-angkin ng gano'n pero you never know kasi kung saan galing, eh, yung mga gano'ng bagay, Yeah, I don't you know know? if it has any help kung ipa-bless mo man yun. Mm. Kasi hindi mo alam saan Depende. sila unang-una sa lahat hindi mo alam kung sino yung may-ari, kung ilang may-ari na yung nagdaan dun sa ano na yun, ta's kung ano na yung mga And danasan nung and kung gamit. may namatay ba dun sa bahay na yun or sa kwarto mo na yun mismo. Yeah, or yung may-ari ba nun patay na, gano'n. I won't be able to sleep alone in that. True, me too. I don't think I can. Lalo na if it did happen 'no, kasi if it's Mhm. just something na parang you would just feel but don't really experience, okey lang, tolerable. Pero if it did really happen na nakangiti yung salamin ko sa'kin kahit hindi ako nakangiti, oh my God. Never. Siguro pagka tumingin ako ta's ngumiti sa'kin sabihin ko, "Hi friend." Try mo, try mo kung may Kunyari energy ka sasagot pa. siya 'no, Sumagot pa 'no? "Uy, Good hi luck. friend." Dun 'no, sumagot. Kaloka. So, yung top commenter sabi, "Your Hmm. landlady knows the history probably from the experience of previous tenants. I doubt the room blessing would be of any help. But it really does seem like the mirror has an entity attached to it. We're just not sure if it's able to move around or do other things besides showing itself in the reflection of the mirror." Tapos sabi ni OP, "Yeah, I'm already scouting for other places." Hmm. Tapos, another one says, "Get the mirror out or get yourself assigned to another room. Why not set up a camera or something that you can use to at least validate your experience? That'll be great video contribution too." Tapos sabi ni OP, "I'm scared of what I may find." Well, you can play that with somebody else with you while if he ever get Mm, to record that camera 'no. true. If Pero you're nakakatakot scared pa of rin yun. finding it for yourself. Tas sabi ni commenter, "Well, truth sets you free. I think mas okay na malaman mo rin kung ano talaga nangyayari kasi baka nga pagod lang kaya mo nakita yan. A hallucination or coincidence lang na nahulog yung tuwalya." Sabi ni OP, "I will try. At the same time, I will look for another place. Haha." I would. Actually, I would immediately. Yeah, me too. Did it say gaano katagal na 'yan? When was This it one's 10 written? days ago. 10 days ago lang. Wow. 10 days ago lang siya. Ibig sabihin it's living in the current date. Yeah. Oh my God, so it's still happening. Oo, feeling ko naman. Pero if you base it on science law, it's possible that it might just be actually hallucination, especially kung you're very tired. True. Speaking of hallucination, meron akong napanood sa YouTube. Reddit stories din siya, pero sa US yung nagbabasa rin sila ng Reddit stories. Tapos, ang tagging is more like a time slip. Tapos, ang sabi niya dun sa story niya is that dun daw sa apartment nila merong closet. Tapos, nandun yung mga gamit niya, ganyan-ganyan. Tapos, on the next day, nagulat siya kasi pagbukas niya daw nung closet na yun, bathroom na siya. So, tinanong niya yung mga ka-roommate niya. Tapos, ang sabi nila, matagal naman na yung bathroom. So, parang sinasabi sa kanya na never naman yan naging closet or whatever. Tapos, nagtataka rin sila bakit ganun yung sinasabi niya, eme-eme. Tapos, nagtataka din siya kasi feeling niya, ano ba siya na, nababaliw na ba siya or namamalikmata ba siya? Kasi alam niya may mga precious na gamit siya doon. So, turns out, at the end, nalaman niya na meron siyang brain tumor. So, he Mhm. is actually hallucinating or something like that. Kasi that's what 'pag nanonood ka ng mga doctor series, may mga stories sila dun that of patients that have hallucinations and there's something they can find from the brain that's causing the hallucination. Yeah, true. I've Crazy. been watching The Resident recently. Oo, gusto ko yun. Maganda siya. Yung doctor, Ano ang pangalan niya? Nakalimutan ko yung pangalan niya, eh. Conrad. Ayun, si Conrad. Oh, Pero yeah. yung first Hindi time ko pa kong napanood yun, akala ko parehas siya ng Grey's Anatomy, pero okey naman pala siya. Did you watch the entire Grey's Anatomy? No.
Hindi ko bet, eh. I liked it. I watched the entire thing. And then Hmm, also malapit na ako sa last series ng The Resident. Kasi okey. you know me, 'pag nag-start ako na manood ng series talagang I cannot help but finish it. Kahit wala akong tulog, seriously. Ayaw matulog ng brain cells ko hangga't hindi ko natatapos yung series. Did I recommend that to you? Parang nabanggit ko yun sa'yo before, eh, Resident. Kasi Parang pinapanood ko yan before, eh. parang. And then I just saw it sa Netflix nitong weekend lang. Eh, 'di walang pasok, walang pasok sa susunod na mga araw. Eh, series. True. Like tara game, punta tayo. Now I can't help but finish. Are there any Let's more see. comments? May comment dito sabi, "Add advice against smashing the mirror. Some other people elsewhere in this sub said na mas makakasama yung pagsira ng salamin kasi matatrap yung entity or magagalit or something like that. Maybe subukan mong i-duct tape yung takip ng salamin. Let someone witness yung pag-duct tape din. Hindi lang one side ha, as in balutin mo ng duct tape. Tapos, pag kinabukasan nasira yung duct tape or go bonkers on your landlady, bawiin mo na yung security deposit mo and go stay with a friend habang naghahanap ka ng ibang boarding house." Huwag iwan Yeah. yun ng sticky fragments. Baka i-charge pa yun sa kanya as Mm, vandalism, 'di ba? It's kind of a form of vandalism. yeah, pwede. So yun, Sabi no sabihin other mo ano na. sabihin mo na lang sa landlady na kung hindi mo papa-bless yung kwarto, bawiin mo na yung security deposit mo. Oo, magmo-move ka na lang. Actually, Mm. may update dito, eh. Very ano lang naman, update, I'm transferring. I don't know if transferring to another room or transferring to a different place, Walang but wala. other where are my words today? Other update? Update? Yeah. Wala na. Notes. Nope, Wala, no other wala. comments. Wala na. Aw. Okay, next na. Let's cut Next this. story, oo. So did you get a brush? Oo, bumili ako sa Shein. Tining! Oh, 'di ba? Very helpful. Oo nga, eh. At least hindi ko na ano yung ilong ko, I ayun. powder girl through and through since high school. Hindi ka ay sabagay hindi mo naman kasi kailangan mag-ano, eh, foundation. Pero okey na sa'kin nung high school ako, yung magpa-ponds lang ako na cream and then saka ako papatungan ng powder. Para lang sure na may kakapitan yung powder. Kasi kung directly face lang, washed by soap, hindi kakapat yung unless oily ka. Hmm, So, kung ilong lang sabagay, yung oily sa'yo, ito lang yung may powder, maiiwan. Pero yung ibang part ng face mo, wala ng powder, actually. 'di ba? It's the science. Minastar ko yung art ng pagpa-powder since high school. Ikaw na master sa pagpa-powder, ayun. Puwede man lang mag-jump. Nag-jump ng Okey, jump ka? mag-jump sa sunod na story. Wisit ka. Ayun. Hmm. Okay, next story. Still under RPH Horror Stories, 6 days ago. Hmm. Title, Huwag kang matutulog na yung paa mo ay nakatutok sa hagdan. So, my parents and my grandparents used to say, huwag kang matutulog na yung paa mo ay nakatutok sa hagdan. It's November 2 today at katatapos ko lang maglinis ng kwarto, kitchen, closet at buong kondo ko basically. Pagod ako kaya nagpatong lang ako ng towel sa kama at doon ako nahiga since hindi pa ako nakakaligo at bagong palit mga beddings ko. Nag-i-scroll lang ako sa social media pero hindi ko namalayang nakatulog na pala ako. Sa panaginip ko kasi, same setting lang dito sa kwarto ko. Nakahilata pa rin ako, tapos may sumilip na babae sa likod ko. Madami silang nag-uusap pero siya lang yung nakita ko. Hindi ko na maalala yung mukha niya pero pinalayas ko kasi siya at aware ako na panaginip lang yon. Kahit hindi ko alam na nakatulog pala ako. It feels so real, eh. Nagising ako pero hindi ko magalaw yung buong katawan ko. Halos kalahating oras ko sinubukang gumalaw. Sinusubukan ko talaga. Kasi nakatagilid ako at nakikita ko yung phone ko na hawak ko. Pero hindi ko siya mag-grip. Hindi ako makatype. Masakit na yung likod ko kasi nagre-resist talaga ako at pinagpapawisan na ako. Nakikita ko rin yung kaluluwa ko na sinusubukang gumalaw from my body pero hindi rin makaalis sa pagkakahiga ko. Nakakagalaw yung kaluluwa ko pero yung katawan ko hindi.
Then, I woke up for real and while typing this, doon ko na-realize na yung pagkakahiga ko ay nakalabas sa bed yung paa ko at nakatutok sa hagdan. Hindi ako pinagpapawisan pero ang init. My God, I just experienced sleep paralysis. Parang ayoko na muna matulog. Yeah, That's the exactly. story. Experience ko yan, sleep Mm. paralysis. Multiple times. Pero since it's a dream, by Oh. now I already forgot what happened. But I still Noted. Charing. understand. But I still understand I had that same feeling Okay. in my sleep. Kaya usually pag malamig yung place, tapos wala akong kumot, diyan ako usually nakakaramdam ng sleep paralysis. So that happens to me usually kapag nasa office ako sa sleeping area. Mm. Kasi hindi naman palaging may kumot dun. Yeah, Or actually. sa sala namin 'pag nakabukas yung aircon ta's walang kumot, dun nakaka-experience ako ng sleep paralysis. I don't know if that has something to do with the sleep paralysis, pero that's the common denominator. Common. Weird 'no? I mean, Mm. sa'kin kasi parang does it matter kung let's say nakalabas yung paa mo, nakatutok sa salamin, sa hagdan, or kung saan man, sa pinto? Ngayon ko lang narinig yung bawal na is it malas ba na nakatapat yung paa mo sa hagdan. Yung nakatapat sa pintuan, oo, kasi it's parang nasa nicho ka, Yeah. 'di ba? Tsaka 'di ba yung sa mga patay. Pero yeah, ngayon ko lang din na narinig yan diyan sa hagdan. At Never heard of it. imagine kung sa hagdan siya, is it pababa ba yung hagdan? Pataas ba yung hagdan? Is it like parang merong hihila sa'yo pataas o pababa? Yeah, I Pero don't ngayon know. walang narinig yun sa hagdan. Yeah. Actually, few comments lang meron dito eh. Mm. Yung una sabi, para sa akin, sleep paralysis ka kapag sobra kang pagod tapos bigla kang natulog or medyo negative ang vibes mo sa paligid, like kusa na lang siyang aatake sa'yo. Pero oo, may tendency na yung pagkakahiga mo nga, sabi nila, wag straight dapat, nakaside ka pakaliwa. Na-experience ko din kasi yan. Suggest ko lang 'pag matutulog ka takpan mo mga mirrors sa kwarto mo kung meron man at kung maulit-ulit idasal mo ang Hail Mary, effective 'to. Okey, Would walang comment si ang OP dun. tanong, could you actually ever think of doing Hail Mary during sleep paralysis? I mean, that's possible. Somehow you're kind of kissing them. I Mm, think I've done 'di ba nagdasal ka during hmm, sleep paralysis? I could vaguely remember na I experienced sleep paralysis tapos I was looking at something hideous of a monster na may pulang mata and I oh, could not get out of it. Vaguely, I know I did eh. I really can't remember kasi nga mm, it's a dream. hmm, Pero I still know the feeling, yun. okey. Creepy nun, yeah, Sometimes yung sleep paralysis ko, yung hindi naman nakakatakot, yung alam mong kailangan mong tumayo pero ayaw mong makatayo, 'di ba? mm. Yung na-experience ko na gano'n, yung parang alam kong may sipon ako, gusto kong dumura, pero ayaw. Weird naman nung So, ang end, dudura ako habang natutulog. Paggising ko dami Ah, ng buwisit. dami mo nang ilaw kasi na-sleep paralysis ka na hindi ka makatayo, pero alam mo may kailangan kang ilabas. Buti Nilabas wala ko kang sleep paralysis na kailangan mo umihi ta's sa ayaw hindi ka makagalaw. O kaya naiihi kami. natatai ka gano'n. Kasi gusto kong tumayo pero ayaw. 'Di ba? Ta's paggising mo may Shit, ano yung yun? may shit, literal. Loka Wala ka. pa naman akong gano'n friend. Okey. Wala, naisip ko lang. But it would be so funny and ano, weird. Kadiri at the same time. Mm. Yeah. And then, itong sunod na comment sabi, dalawa pang pamahiin na puwedeng mai-connect sa experience mo ay number 1, 'wag matulog na nasa tapat mo ay salamin. Portal daw ito ng mga elemento. Number 2, huwag sabayan matulog ang paglubog ng araw. Hindi rin daw 'to maganda. Sa number 2, madalas maka-experience ng sleep paralysis yung kapatid ko kasi hilig niya matulog sa hapon kung kailan 4 PM onwards na. Pinapagalitan siya ng lola ko kasi may chance na hindi na nakakabalik ang kaluluwa niya sa katawan niya. I don't know. I May don't know gano'n? about that.
I've never heard I just about heard that right now. yeah, ako din. That So does that mean that 'pag natulog ka ng 4 PM onwards or something, yung kaluluwa mo nade-detach sa'yo? Parang ang weird naman. I don't know, I think that's moot on our experience because we work at night, 'di ba? Usually, Hmm, pagka work mo sa gabi, tapos gising ng gising kahit ka makatulog ng umaga, hapon ka na nakakatulog talaga, eh. yeah. Kaya yung kaluluwa na nawawala kapag dun ka na sa oras na yun natutulog, I don't know about that. Mm, yeah. And then this last one. Had an experience like this weeks ago, though a bit different. Yung usual composition nakaharap sa bintana. Pero that time, baliktad yung posisyon ko kasi masakit yung ulo ko. Hindi masisinaga ng ilaw sa labas yung head ko. So bandang 4, I got up to pee. And pagkahiga ko, nakatalikod ako sa pader. I know I was asleep and dreaming. May narinig akong boses na may sinabi about pagkaturog or pagtulog. It was a man's voice. And ako lang sa kwarto, then I felt na parang may dumaan sa ibabaw ko kasi parang lumundo yung kama. Then something in me said, pangadi or pray. But I can't move my body and yung lips ko, di ko magalaw. So I prayed the Lord's Prayer in my head. Nung natapos ko yung prayer, I got to open my mouth, no voice, and pray the Hail Mary. After that, naigalaw ko na yung buong katawan ko. Buti na lang malapit ng mag-5 nun kaya I stayed awake then got up kasi may trabaho nun. Mula noon, parang nakakatakot na matulog. So ang ginawa ko, I always hold my rosary every time I sleep as in di ko binibitawan. And yung pagtulog ko is nakaslant na para walang space alinman. Nakaslant? Parang ibang language ni kuya. Oo. May ano siya eh. Ewan ko kung anong language yun. Pero I Pagkaturog. remember that prayer I was thinking about, Our Father. Yeah. That's my go-to prayer pagka I experience something like that during sleep Mm. instead of Ako Hail din. Mary. Yung mga sleep paralysis ko, mostly feeling ko mga ano yung nakakatakot. Kasi meron akong sleep paralysis noon before sa sala naman ako. Nakatulog ako doon. Tapos alam ko, nagkukwentuhan sila mama noon sa kusina, naririnig ko sila. Tapos biglang nag-change yung topic ng usapan nila napunta sa topic about tigbalang. Sabi ko, ang weird naman. Ba't parang nag-shift yung topic ng usapan nila mama. Tapos yun na, doon na nag-start yun. Hindi na ako makagalaw, ganyan. Tapos, yung 2 instances ng sleep paralysis ko yun, nung nag-aaral pa ako ng college sa school na Cavite. Kasi diba nagdo-dorm ako doon. Ayun, yung bigla na lang hindi ko magalaw, tas yun nga, yung nakakarinig ako ng tawa. Tawa siya ng lalaki eh. Tapos, yung tawa talaga na, ha, gano'n. Tapos ano, palakas ng Ho palakas, gano'n. hindi. Nakakatakot Christmas kaya pala. yung tawa niya. Christmas pala yun. Hindi yung tawang pang ano talaga, alam mo yung basta yung nakakatakot na tawa. Pero I remember I had a dream na meron ding tumatawang devilish laugh. Yeah, gano'n yung tawa niya. Meron akong gano'ng experience Ako din. during sleep paralysis din. I can't imagine kung ano yung dream ko no time na yun anymore. Mhm, yeah, me too. Yun lang yung mga naalala ko, actually. So Kasi I cannot yun. recall my dreams anymore talaga, eh. Given that I'm a person na madaling makalimot, even yung mga real life events madali kong makalimutan. More especially if it's a dream, mas hindi ko makalimutan, mga ganyan. Yeah, unti lang din yung mga ano, yung naalala ko sa panaginip. But yeah, maiksi lang yung story na 'to, eh. Mas creepy pa rin yung number 1 na story. Yeah, Let's actually. rank this story today. We can rank it since marami sila. Pero yun nga, speaking of dreams, yung isang na-experience ko naman, yung through dun sa kapatid ko. Kasi talagang kinilabutan ako sa kanya nun. Kasi that time, ang nasa bahay nun, dun pa sa inuupahan namin. Tapos, ang nandun lang sa bahay, ako, siya, tsaka si mama. Tapos, natutulog siya dun sa kwarto. That time, may hinahanap ako sa kanyang music player ata something. So, kinalabit ko siya, tutulog siya. Sabi ko, asan yung ano, ganyan, hinanap ko sa kanya. Tapos, sabi niya, wala sa akin. Sabi niya gano'n. Sumagot siya habang natutulog siya, wala sa akin, nandun kay kuya. Sabi niya gano'n.
Sabi ko, "Sinong kuya?" Sabi kong gano'n sa kanya. Sabi ko, "Sinong kuya?" Ginanon ko siya, "Basta nandun kay kuya, kinuha niya." Sabi niyang gano'n. Sabi ko, "Sinong kuya?" Sabi kong gano'n, kinikilabutan na ako kasi talagang alam mo yung seryoso siya, pero Alam mo na kayo nakapikit siya magkapatid pero ta's may kuya kayo. oo, ta's iritado pa siya sa pagsagot niya, "Basta nandun kay kuya, kinuha niya." Gano'n siya. Eh, sabi ko, "Sinong kuya?" Sabi kong gano'n, "Wala namang lalaki dito." Ta's 'di hinanap ko na lang, hindi ko na siya inistorbo. Ta's yun, nahanap ko rin naman eventually. Ta's nung paggising niya, kinausap ko siya. Sabi ko, "Hoy, ano yung sinasabi mo sa'kin kanina na kinuha ni kuya?" Ta's sabi niya, kasi dun sa panaginip daw niya, meron daw lalaki na pumasok daw sa kwarto na itim. Tapos kinuha Mhm. daw yung gamit." Yun yung sinabi niya sa'kin. Ta's nung sinabi niya yun sa'kin, kinilabutan ako lalo. Kasi ano daw, all black, Tinawag niyang kuya creepy. kahit di niya kilala. Alam niya lang, parang feeling niya lalaki, gano'n. Yung creepy ng mga panaginip Siguro ng mga ano kapatid 'no, ko, eh. it would be very creepy to hear stories from her best friend. Yeah, actually. Nakausap ko siya, binigyan niya ako ng stories, pero yung mga stories na yun kasi is ano, yung sa doppelganger, pero mabilis lang yun, parang doppelganger at saka ano, yung kuwento niya na glitch in the matrix ang dating. Mm. So yun. Wala siyang mga shinare na story before na nanaginip siya. Actually, hindi ko pa siya natanong about dun, kung may mga panaginip pa siya. For someone who's experiencing real life ano 'no, third eye things, imaginin mo what kind of dreams could she ever have experienced. Really? Mm. Speaking of dreams, the only dreams I'd like to experience are sex dreams. Yun lang. It's Buwisit. Have you ever had that dream? yeah, I did. I have in the past. Okey. I don't remember anymore. Parang I meron could din yata din still ako. remember the feeling. May mga nakwento kasi before na gano'n, pero I don't remember that. Yeah, ako din, hindi ko na rin maalala at kung sino, hindi ko maalala. Anyway, that's the second Eh, story for today. top 1 and top 2. Story number 1 and story number 2. Mhm. Ayan, it's a wrap. Sige. 1, 2, 3, 4. So far, number 1 si story number 1. So far, kasi dalawa pa lang naman sila. Yeah. Wala namang iba. Oh. Okay, so this story is 7 days ago. Wow, so puro current na mga story. Oo, puro mga current siya. I like it. Mabago. Yep. Title, Hmm. Have you ever wondered ano ang itsura ng sundo? My lolo, kapatid ng real lolo ko, was an alcoholic, died a few years ago. I rarely share this story dahil respeto na din sa kanya. Since anonymous naman ako dito, share ko na lang because till now, I still get chills pag sumasapit ang November. At naalala ko yung gabi na yon. So, a little background. Yung lolo ko na ito ay yung youngest sa kanilang magkakapatid. 11 sila. And most, if not all, ay may narating na sa buhay except him. He married a woman and became alcoholic after getting cheated on, allegedly, multiple times, and nadala niya yon hanggang pagtanda niya. They have 3 kids, all guys. Walang araw na hindi siya umiinom ng gin sa kalsada, no exaggeration. Literal. He also developed hate sa firstborn niya because he turned out to be gay. He never had a real job. Fathers are supposed to be a haligi ng tahanan, right? He lived his life drinking day and night and bad-mouthing his wife and sons. He was so loud. Magsisigawan sa neighborhood when he's drunk. His kids are emotionally distant with him. So the day came. Hindi na siguro kinaya ng katawan niya ang sobrang pag-inom ng alak. Nagkasakit siya sa bato at baga ata. I can't remember well. Pero simula noon, unti-unti siya nanghina. From using a stick para makalakad siya to becoming fully bedridden. Naging bedridden siya for years din. Maybe a year or 2, ganon. Pero as per his mouth, ganon pa din, still bad-mouthing his family and his life, according to his son na ka-age ko. He would always talk about how much he hated marrying his wife and having a family because it fully destroyed him. So one night, we were playing outside around 8 p.m. Lumabas yung isang anak niya na nanghingi ng tulong. Hinahanap yung papa ko at mga tiyuhin namin. We asked why. Ang sabi niya, biglang hindi na huminga si papa. Everyone rushed sa bahay nila. Pati mga chismosong kapitbahay na hindi naman family andon lahat. I can't forget his face. Still fresh from death. Jaw open, eyes closed na parang it was filled with worries. Basta I can't explain. Tumawag na ng Kyoge.
yung mag-aasikaso ng bangkay. So lahat kami nasa labas. Tapos kunento niya kung anong nangyari. Kumakain lang daw siya sa lamesa nila nang bigla na lang daw nagsisigaw ang papa niya ng, "Wag! Alis! Alis!" Hindi na daw yun pinansin dahil lagi naman daw nagtatantrums yun. Hanggang sa umiyak daw yung papa niya at nagsisigaw, "Name ng son." Sobrang laki nila, paalisin mo sila habang humahagulgol pero he didn't pay much attention at tumuloy lang sa pagkain. Sobrang laki nila, paalisin mo sila sa pinto natin. May 3 demonyo sa pintuan natin nakatayo. Tapos he's shouting yung name ng son. Paalisin mo sila, tulungan mo ako. Hanggang sa hysterical daw yung tatay niya at pinupukpok ng kamay niya yung ulo niya ng 2 kamay habang umiiyak. Basta imagine ninyo na lang, may action kung kinukwento niya eh. Paulit-ulit daw na binabanggit na may 3 malalaking nakakatakot na demonyo sa pintuan nila. Tapos, nung nilapitan niya daw at tinanong kung ano ba yon kasi he was thinking na his bedridden father was just throwing another tantrum, sinabi daw ng papa niya na nasa pintuan pa din ang 3 sobrang laking demonyo at natatakot daw siya. He never mentioned anything about horns, if I remember correct. Tapos bigla daw sumigaw na, "Papalapit na sila, ayun na sila." He went back to eating daw habang nilalamutak daw ng papa niya ang mga mata niya. Tapos hinahampas ng 2 kamay ang ulo niya habang umiiyak at binabanggit na papalapit na daw ang mga demonyo. He then stopped crying and shouting. Nilapitan niya daw ulit ang papa niya. Then he noticed na parang hindi na daw humihinga. Kaya napatakbo siya sa labas para humingi ng tulong. He died. What's sad is, after months nung libing niya, they found a letter written by his father na hindi niya din daw alam paano naging ganon kinahinatnan ng buhay niya at ng pamilya niya, na nanghihingi daw siya ng tulong sa mga kapatid niya at walang gustong tumulong. Na gusto daw niya sana talaga na makapag-aral man lang noon pero wala na ang mga magulang nila at may kanya-kanyang pamilya na ang mga kapatid niya. Na sobrang nagsisisi daw siya na hindi niya naalagaan ng mga anak niya at ang asawa niya. Nakalagay din sa letter daw na yon na nanghihingi siya ng tawad sa mga anak niya dahil hindi siya naging mabuting ama at asawa. It was kinda sad then. Maybe he's been through so much that he couldn't handle depression kaya he became an alcoholic. Yeah. At least he wasn't suicidal, ano? Yeah. He is depressed, pero it's not suicidal. Pero it's still not a life worth living. Yeah, ang creepy lang nung nagsisigaw siya and Could be explains the, ano, 'di ba, yung hindi healthy mm, lifestyle, laging lasing, could have something to do with his brains na. mm. Pero makes sense kung parang sinusundo na siya ng angel of death. That doesn't look like angel at all. I don't know. I have no idea. What if you lived a horrible life and yung itsura ng angel of death for you is depending on how you lived your life? Oh, Yeah, just a thought. interesting. Imaginations are running again. I mean, mas katakot din if you've never really lived your life, like really lived it. 'Di ba? Those people na have lived a peaceful life, na nakakita ng angel of death, it really is more peaceful, eh, Mm. look more peaceful. Pero like that, yung story ni OP, he led a horrible life. And I'm guessing that angel of death reflects how he lived his life, 'di ba? Can you imagine? Scary. Kaya pero I don't Yeah. know anyone in real life na may story ng zombie. Mm, Don't recall anybody. I think meron sa side ng mother ko ganun. Parang sa panaginip. Well, I don't think it was the same person bago mamatay. Pero nung namatay, yung kamag-anak namin, merong isa dun sa family, like tito or tita, ganun, na naginip sila na yung nasa isang bus, tapos nakita niya yung laman ng bus, lahat ng mga namatay namin na kamag-anak. That's the dream. Hmm. Like, I forgot the term. The one Mm. we talked about last time. Dia de los Muertos, something like that. Oo. Kasi it's ano eh, kamo band of family Hmm, na sinusundo siya, 'di ba? yeah, ayun. So, top comment. Ang Oh, alam ko usually ang mga sundo ay yung mga namayapang kamag-anak like parents or asawa gano'n. But based sa kuwento mo mukhang iba yung sundo ng lolo mo. 'di ba nga? The only ano, angel of that stories that I know of are the ones that are in the series that I've watched before. Ah, Like Charmed, yeah, yeah, actually. So something yun, magical. sabi Pero ng it's isang inevitable. oo,
Siyempre. Sabi ng isa, yes, nakwento ng nanay ko, sa mga natitirang araw ni tatay, bigla na daw nabanggit ni tatay yung pangalan ng yumao kong tito. Parang gulat tapos nakatingin sa malayo. Parang may mga nagpapakita sa kanya na sundo kasi minsan nakikita niya si tatay nakatingin sa iba pero nanahimik na lang kasi ayaw niya matakot yung nanay ko. So this is just another commenter nag-share ng story niya. Another one. I agree. When my Yeah. grandma passed away, she said hours before siya mag-flatline na she saw my mom who died nung 2001 pa and yung great-grandparents ko waving at her sa pinto. Oh, there's one comment here, oh friend. Mm. Kinda same as what you said. Sabi, I also believe your sundo depends on who you are as a person. For OP naman, I have heard of stories from people on the internet na yung kamag-anak nila or family member who practiced black magic had otherworldly na sundo and their passing was painful like everything else on the internet. Take it with a grain of salt. See? Diba? I kinda thought so. Yeah. Kasi kaya nga may term na angel of death eh. Mm. So there are times na you would actually get an angel. You either get Yeah. an angel or a demon. Depending how you lived your life. Yeah. Kasi may mga tao na may story na peaceful yung pagsundo sa kanila. May mga tao na may mga story na devilish yung pagsundo sa kanila. Just parang common sense. Yeah. So kung malandi ka, di malandi rin yung angel of death mo, ganun. Yung pasok mo pa yun. Tara na. Kaloka. Tara na, may hada tayo. Ganun. Buisit. Yung mga naiisip mo, no? Okay na yung kanina, Wen, eh. Okay na eh. Ay, nakakaloka. Ano ba? Ano ba comment? Actually, marami siyang comments. Yung ibang mga nag-share ng stories nila. Ayun. Na totally different story. Mahaba. Yeah. But, yeah. Okay. I think I would rate this the second. Top 2. Etong number 3 na story. O, di ba? Sinusulat ko friend eh. Sinusulat talaga. So, yung second story goes to top 3. Yeah. There's one last comment here, sabi. Differs for each person. Usually, kamag-anak ang ginagaya. Di naman daw kasi tayo sasama kung di kilala. Tapos, may nag-comment pa Makes under sense. that. Mukhang sapilitan yung pagsundo na ginawa sa kanya. Hindi na nagbalat kayo yung mga sumundo. Sad face. I don't know. Kung artista susundo sa'yo, okay lang. Kahit di mo kilala. Kung artista. Depende sa artista, Kaya, friend. kung pogi naman yung susundo sa'yo, kahit di mo kilala, sige, okay lang. Yung Tara pala na. nag-ano lang, no? Nagbabalat kayo lang na pogi. Parang yung story natin na dati nalala mo. Maputi, big boy. Mga ganun, no? Kaya Tapos, susundo sa'yo. Tapos hindi ka pala mabait, kaya naging maitim na true. na may pimples. Nagpalit ng anyo. Correct. Ganun All right. You're so genius. Teka, meron ba mga comments dito? Grabe ang daming comments dito sa post na to. Baka may something juicy dyan. Comment. Let's see. Eto, nung namatay lola ko for the night after niya ilibing, napanaginipan ko siya na may kasama siyang malalaking entities. I'm talking bigger than houses, natangkad, tipong kahit tingalain mo, hindi mo maaaninag yung muka nila. But they were clad in white, as in all white, tapos kasama nila lola ko. Napadaan sila sa tapat ko, tapos tinanong ko lola ko saan siya pupunta. Di niya ako sinagot, ngumiti lang siya. I think in some cases, other family members can be the sundo. Pero tingin ko din, iba angels or something. Di naman ako natakot nun, so sure naman ako di sila masamang entity, but I guess it's different for everybody. Hindi naman sila maliit. Maliit lang. Kunyari ako maliit lang ako, tapos malaki sa sibusa. Kargayin ka na. Ay. Bisit ka. Parang sa ba't ko na-imagine yung slide?
Si Simba pala. Actually, may comment dito na galit siya, eh. Sabi niya, "Ito namang pinsan mo, ang bilis ipagdasal na yung tatay niya binalewala pa." 'Pag ganyan ang mga matatanda nearing the end of their life, 'wag balewalain. Kung may sinasabi sila, especially if ramdam mo yung takot nila. Hour of death ang pinakaimportante kasi diyan ide-decide fate natin for eternity. Yung nakatayo pa lang yung mga demonyo sa pintuan, signal na yon na hour of death na niya. And the moment na umabante na sila, ibig sabihin kukunin na siya. Dapat nag-start na mag-pray ng rosary sana, lalo na if may nabanggit na demonyo. Ano ba yan? Wala ba silang mga pananampalataya? I don't believe in sundo, pero I believe na demons will try to tempt us strongly sa last hour natin bago tayo mamatay. Hindi niya naman masisisi kasi the father did not live a good life. So kung Yeah. yung anak niya lived in a life na ini-ignore na lang niya yung mga ano ng tatay niya, it's inevitable na gano'n yung magiging reaction niya kapagka something like that happens. Yeah. Huwag ka na Kasi siyang no one magalit. knows. No one knows naman, eh. I don't know, merong mga tao talagang masyadong ano lagi sa mga pag-pray, pagdasal, pagdasal. I mean, nandun naman tayo. I'm not contesting it naman. Pero yung iba kasi parang over the top na yung mga requirements nila. Medyo may pagka-judgy na yung gano'ng ano, eh, Mm, 'di ba? kasi hindi ka nagdadasal, ganyan. Parang yung ano, 'pag nagbibiruan kami ng kuya kunyari minalas ka on something o kaya may hindi ka mahanap hinahanap mo, hindi ka kasi nagdadasal. Actually, parang narinig ko rin 'yan before. Hindi ko lang alam kanino ko narinig. So, yeah. Nagiging pang-asar na lang namin yun, hindi ka kasi nagdadasal. Ito, happened to me in 2022 when my father was on his last days as he suffered stroke. He died May 1. Apat kami sa bahay ng father ko, pinsan ko na tumitingin sa father ko, wife ko at ako. April 30 noon ng gabi, tapos nag-decide kami ng wife ko na kumain saglit sa labas kasi wala kaming mailuto sa bahay. Tapos nung pauwi na kami galing McDonald's, habang nagde-drive ako, may nadaanan kaming funeral homes. Nakababa pa bintana namin noon tapos biglang nangamoy bulaklak ng patay yung sasakyan na. So, ang unang reaksyon namin siguro nga dahil lang napadaan kami sa funeral homes, baka normal lang. Tapos sobrang nakalayo na kami mga 1.2 kilometers sa Google Maps, pero sobrang intense pa din nung amoy. Kinilabutan na kami parehas ng wife ko. Pero shoulder shrug, nag-asaran pa rin kami, nagtakutan. Nakauwi na kami ng wife ko, May 1 na. Pero around 1 or 2 a.m. Habang naguhugas ako, may nakita akong figure ng tao. Pero siya sa puting usok. Hindi ko lang sure kung height, basta matangkad talaga around 6 feet. Nakita ko siya na sumilip sa main door ng bahay namin tapos parang papasok siya ganun. Ang ginawa ko, tumakbo ako papunta sa main door para i-check. Pero walang tao. So, yun talagang kinalabutan na hindi ko na ma-explain kung ano nangyari. Later that day, my dad passed away. Tinanong pa siya ng tita ko kung nakikita daw niya yung lola ko. Since nag-suffer siya ng stroke, kami gaanong makakuha ng response sa kanya every time na tinatry namin siya kausapin. Pero nung time na tinanong, tumango siya sa amin. So yun. Ayun. Buti na lang may kasama siya habang nagda-drive 'no, kasi kung mag-isa lang siya Oo, tapos kilabutan din ako nakaaway nun. ng gano'n, shit. My God. Siguro hanggang na magpa-play ako ng malakas na music, dadaanin ko sa kanta. Ah, I cannot. Hindi ko kaya kung ako lang mag-isa nun, tapos may naamoy akong gano'n. Kuha akong Mhm. spray, spray ako sa ano, sa kotse, Spray ka ng cologne 'no? oo. Para maiba yung amoy. Papatungan yung amoy, kawawa yung takot mo. Ako ng Diyos wala pa ako na-experience na gano'n habang nagda-drive. Ang Ako na-experience ko lang habang nagda-drive is yung sobrang antok. lalo ka na kasi motor gamit mo. Hindi, tsaka nung nagda-drive ako ng kotse before 'di ba, Yeah, naka-experience yeah. na rin ako na grabeng antok habang nagda-drive. Speaking of, ito yata yung nag-viral before, ewan ko na naabutan mo 'to, yung nagda-drive si kuya ng motor, ta's Hmm, may sumabay sa kanya, may umangkas sa kanya na matanda. oo. Tapos nakuha niya sa video daw na kinakausap pa siya, naririnig mo rin yung boses nung matanda, na Oh my parang, God, "Dito lang takot. ako, diyan lang ako sa ano," ganyan. Really? Ta mm, Kaya ako lagi akong may headpiece sa ano, eh, yung may earpod yung tenga ko, hmm, laging may music. yeah. Bukod sa papatanggal ng antok is pampatanggal ng takot if ever.
Actually. Because a quiet mind is always thinking. It can go Mhm. places. True. Kaya ako gano'n din, eh, kahit nasa sasakyan lagi akong may music, hindi ko carry ng silent. Total silence, 'no? Hmm, It's either that or dadaanin ko sa kanta. yeah. Siguro hindi lang ako masyadong magpe-play ng music 'pag may kasama kasi siyempre may kadaldalan ka, eh, Hmm. ayun. Mga gano'ng driving mapapa-concert ka, eh. Ayaw mo Actually. matakot. True, Tama nga yun. naman vocalization yun. Anyway, that's the Hmm, end of the third story. yep, that's the end. Okey. So, last story. Ito medyo controversial, but I would want to know your thoughts dito. Ooh. Okay. So this one is 2 days ago. Oh, mas closer pa. Yes. Yep. Title. Nagpagawa ako ng gayuma sa partner ko and kulam sa kabit niya. Yep. Problem slash goal. Nalaman ng partner ko ang pinagawa kong ritual sa gayuma for him and ritual sa kulam sa kabit. Context. I found out na my partner has been cheating on me since last year. Nahuli ko siya through his tropa na naawa ata sa akin. Nalaman ko din kung sino ang other girl na kinahuhumalingan niya. So, to make the story short, I decided na mag-consult ng healer to help me na makaganti man lang. At first, gayuma lang dapat talaga para bumalik lang sa akin partner ko. But my ritualist insisted na pati kulam since may picture and name naman daw ako ng kabit. There. I really didn't expect na mangyayari lahat ng winish ko but huli na ang lahat. Actually, everything is going well naman. My partner came back to me in an instant while the other girl got hospitalized dahil pinalagyan ko ng cyst. I have no plans na patagalin ang effect kay girl like a month or 2 lang. Pero ito na nga, nalaman ng partner ko ang pinagagawa ko dahil rin sa katangahan ko na iniwan ko yung phone ko. He read all our convo simula umpisa hanggang sa last update ng ritualist ko. He told me na hindi niya naman daw sasabihin sa kabit since sinabi ko na ipapaalis ko ang effect now. Pero hindi ako mapakali kasi baka sabihin niya rin since may pinagsamahan din sila at kabit niya kasi. Ang akin lang is, may ikakaso ba sa akin ang kabit once malaman niya na ako ang dahilan kaya nagkasist siya? Thanks. That's the question? Yeah, What a wrong use of healer, 'no? actually. Ginamit for ganti instead of healing. Yeah, akin lang, hot take. Why? Yun yung question ko. Bakit na magwa-waste ka ng time to have, first of all, gayuma sa cheater mong partner, tapos kulam dun sa kabit? Kasi I just think na if he's cheating, he's not satisfied dun sa relationship. And what if mag-cheat siya ulit? Like, are you gonna do the same thing to the other woman? It's the wrong use of energy. Yeah. You're right. I agree to that kasi kung ako lang, hindi na ako Let him be. magwa-waste ng time. 'Di ba? Pakawalan Oo. mo. It's for your own good. Kung cheater naman siya, why would you want to keep a cheater, 'di ba? Hmm, Sabi nga 'di ba, if it's better to be single than live with a burden like that. Kaya maraming single ngayon, eh. yeah, Pero, it's a wrong use of healer, man. it Why would is. you pray for someone to have a cyst? There's bad karma to Uh-huh, it. In the long run. uh-huh. Hintayin mo lang mangyayari din yung bad karma na yun. Yeah, Lalong-lalo na it came from a ritual. If you believe in spiritual stuff, you will gain something spiritual back. actually. So yun, yung comment dito says, "This is not the win you think it is, OP. Nanakit ka ng tao tapos binawi mo yung baboy mong partner. Walang nanalo for today's video. Triple balik niyan lalo kung di alam nung babae na may jowa yung partner mo." And then someone replied to that, said, "Yeah, this is what I don't get. Why still stay with a partner who cheated? O alam nung girl na he's in a relationship pero it takes two to tango, OP. Pinili rin ng partner mo mag-cheat sa'yo. Sana itatak mo yun sa isip mo. Medyo tanga ka sa partner you're staying with the cheater. Good luck sa inyo at sana di na niya ulitin." Nasa maling subreddit si ate. Well, actually, yeah. Dapat nasa ako ba yung gago na subreddit. Yeah, Kasi ang gago niya dun. Hindi lang gago, yeah, tanga niya pa. actually. Kawawa naman si ano.
Mhm. Sika bet. Sabi nung ano, original commenter, "Ginayuma pa nga pabalik, Diyos ko," sabi. Did you get satisfied? Mhm. Ako yun. I wouldn't wish for that person to be back in my life. Yeah, me too. Kasi cheater, eh. Ako kaya number 1 ko yan na red flag. 'Pag cheater Yeah. ka, kahit na sobrang gwapo mo, 'pag alam kong cheater ka, ayoko na sa'yo. Yeah, kasi may possibility na ulit-ulitin niya lang din yun. Most And likely. then yeah. So next comment says, "I doubt na may ikakaso sa'yo and I'm really doubtful about Kulam and Gayuma but you know what they say about Kulam, mas matindi ang balik niyan sa'yo. You should have just let the kabit have your cheating partner and let universe deal with them. But now that you got yourself and black magic involved, baka mas matindi ang balik niyan sa'yo. ETA. You will also never have peace of mind knowing your partner did not go back to you willingly, but because of some intervention. You know in your heart, kung siya ang pipili, maybe he wouldn't have chosen you, kaya ka nga niloko in the first place, at kaya ka nag-resort sa gayuma. ETA, again, oh my God, doktor ka pa, OP. Does first do no harm mean nothing to you? If karma is real, I hope it finds you. Doktor siya, paano nila nalaman? Na-mention ba? No. I can't hear in the Yeah. story na-mention na doktor siya. No, wala naman. Did it got misread? Yeah. I don't think a person of science would believe on Gayuma and Kulam. Yeah, There are exemptions. actually. Pero ano mo yan, eh, parang common common sense na yan. If you're a doctor or nurse, you're a people of science. You would likely not dwell on this kind of spiritual shenanigans. Mhm. Yeah. Tapos sabi pa dito nung isa, pero if there's no accepted scientific evidence na magic or kulam exists to make other people sick, it would not present well sa korte. Kasi diba she was asking if makakasuhan daw ba siya? Even exorcism of Catholic Church na napunta sa korte ay di na nanalo. And then OP replied, "Hi, medyo nakahinga ako rito, hopefully." And then someone replied, "Siguro ang mas dapat mong ikatakot ay yung paano pag naisip niyang gumante at ipakulam ka rin." Yeah. Na-relieve pa siya nun ano. O kasi hindi siya makakasuhan. Ang pinoproblema niya talaga yung kaso. Yeah. Wherein Gayuma and Kulam is not backed by science. It's not Mhm. something you can prove to the court. Yeah. Kakaiba lang yung ano, mindset nitong writer na 'to. Actually, sabi nga ng isa, black magic dot 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 just to keep a cheater call emoji. Actually. Not worth it. Sabi, Ah, pathetic for me na para bang yeah. wala ng lalaki sa ibang mundo. But what's done is done. Yung mga contractor at politiko na lang sana. Actually. Yun na lang sana yung mga kinulam niya 'no. Mm, Magagamit pa yun ng ibang tao. Ibang tao rin makikinabang. For yeah. this way too selfish act. Actually. What's a selfish? It's really pathetic. Mhm. Hanap na lang ako ng iba. Kung sasayang lang energy. Yeah. Ay nako, priorities. So yun, going back sa comments. Sabi dito, pseudoscience aside, you feel secured kasi may protection ka against sa balik nito. Pero the reality is, hindi ka na kailangan kulamin pabalik. Sapat na karma na yun, kahit pagbalik ta rin ng mundo, hindi na siya yung nanloloko sa'yo ngayon. Ikaw na lang yung nanloloko sa sarili mo na mahal ka ng taong inayawan ka na. Correct. Mic drop. Oo. Sige. Someone says, "May balik yan sa'yo, te. Tsaka bakit yung babae pinakulam mo? Hindi ba dapat partner mo?" And then someone commented, "Sa true." Tapos kung magchi-cheat ulit si guy, maipapakulam na naman si OP na girl. May balik na karma naman si OP. Parang double blade. Swerte ng guy, pinagkakaguluhan. Diyos ko. Mm. Ang pogi niya lang ano. Tapos ano pala 'to, yung big boy pala 'to na turn out to be maitim Mhm. na may pimples. How would you imagine itsura ng sundo nitong OP na 'to? By the time na sinundo na siya. May cyst Yeah. ano, may cyst yung sundo niya.
Buwisit. Bakit yung sundo yung may cyst? Baliktad ano? Kaloka ka. Uy, actually may nag-comment dito. Hmm, Pinakulam din ako ng kaaway ko dati, cyst din. Sobrang dami ng nilagay sa'kin but buti magaling yung albularyo sa province namin. Then someone commented, "How did you know na kinulam ka?" And then sabi, "Pabalik-balik ang rashes ko buong katawan pati face. Sinira ang balat ko. Plus yung 100 na bukol na yata sa buong lalamunan ko. Ang advice sa akin ng doktor, operahan daw. Alisin isa-isa. Hindi ako pumayag. Sabi ko ayoko. Wait ko na lang kamatayan ko. Umalis ako sa work ko at nag-decide to stay sa farm namin sa province yun. Waiting to die kasi wala nang choice para na akong mamamatay. Then my lola called her albularia friend na may ginawa lang sa katawan ko. Pataas, dinasalan, tapos may ininom akong tubig. Ayun pala, half of my body is already dead. Daw, after 2 days, mahirap paniwalaan parang magic lahat ng bukol na wala, pati rashes. Babae ang gumawa sa akin. Tinira lalamunan ko, siguro kasi nakaaway ko siya. Bali 2 years na pala niya ako kinukulam, dinadahan-dahan lang. Oh. could that actually be real? Um, Or it's just her lifestyle that's giving her that disease? I don't know. Actually, OP responded here. Hi, I was told din na magagaling daw po talaga ang mga taga-province. May ritualists from Siquijor and magaling po talaga. And then someone replied to her, di ka ba natakot sa karma? And then OP said, I'm so emotionally unstable that time. It's too late na para itigil kasi umepekto na. Hmm. I would imagine yung sundo niya 'pag namatay siya albularyo. Albularyong may cyst. Kawawa naman yung albularyo, siya yung may cyst. Pero Kaloka. yeah, gago siya dun, tanga niya dun. Yun lang Yeah. masasabi ko. There's so many things you can use your energy to than making gayuma and kunam rituals. May panahon pa siya para gumawa ng ganun talaga yan, Yeah. Last one here. In today's stupid stories, facepalm. Stupid. Facepalm. Number 1, binawi mo cheating partner mo. Number 2, you actually think kulam would change things. Number 3, you were willing to cause harm in a situation you could have walked away from. Number 4, you actually think kulam will hold up in court. Number 5, you internalize misogyny manifested in revenge toward your partner's mistress. Whatever happens from this, you deserve it. Congrats on getting your unfaithful partner back or whatever. Pinakatanga yung number 4. Actually. Ano yung maisip mo talaga kakasuhan ka sa korte sa pagkukulam? I have not heard any such story na nakasuhan kasi ng kulam. Yeah. May kulam ba sa Finland? Naku, wala naman siguro mga ganyan dito, Diyos ko. Very private kasi sila na people, 'no? They wouldn't bother. Have you heard any horror story in Finland from your friends there? Wala pa? Dun lang sa yung mga nag-graveyard shift sa pinagtatrabahuhan ko, yung mga ganun. Merong stories dun sa hospital? Yung ang narinig ko lang na pinag-uusapan nila is yun nga, yung isang matanda dun sa kwarto niya hindi daw siya makatulog kasi may mga bata daw naglalaro dun sa kwarto niya. Yun yung complain, I mga think ganun. it's an aged facility, 'di ba? Mm. Bakit may mga bata siya naririnig? Yeah, may mga bata siya nakikita. Pero wala na. That's it, more on wala masyadong Mhm. kababalaghang nagaganap sa Finland. Wala, so far. Wala mga naririnig. And I don't ask din kasi. So, yun. Boring naman din. Charot. Yung isang friend ko kasi nag-aano na siya, nag-night shift siya. Parang ano bang nakwento niya sa'kin nun, yung Filipina ko na ka-workmate. Parang mga dumadaan-daan sa hallway, yun yung mga napapansin niya. Kasi 'pag night shift ka sa dito sa'min, mag-isa ka lang, wala kang ibang nurse na kasama. Pero 'no, bungalow type yung niya, facility. Oo, na may 3 hallway. So, there's how many Parang how many ibang worker rooms? at night, isa lang talaga yung naiiwan. Mm. Kasi ilan lang naman sila Janitorial? wala. Kahit janitorial walang naiiwan Walang 24 hours na janitorial, sa umaga lang sila. sa gabi. Tapos mga 25 na resident, mga pasyente. Does it ever happen na sabay-sabay sila ng
ng needs sa gabi ta's mag-isa ka lang? May mga times na gano'n, yung mga ano, kasi meron sila yung watch na puwede mong pindutin 'pag kailangan mo ng assistance. Ayun, minsan sunod-sunod, kailangan mong palitan ng diaper, But tolerable. oo, tolerable naman. Kasi usually lang naman ang may mga, tawag dito, alarm is yung mga independent, yung mga okey pa yung pag-iisip. Sila lang ang merong gano'n. Mm. So, hindi lahat. Hindi, kasi yung iba na talagang super bedridden tsaka ano na, hindi naman na nila magagamit yun. Hindi na rin Hmm. nila alam kung anong purpose nun. So, kahit mag-isa ka lang hindi mo rin mapapansin kung matatakot ka ba kasi dami mong ginagawa? Mm, true. Kasi ikaw din yung gagawa ng parang breakfast sa umaga, yung porridge. So, busy ka rin minsan sa Ah, kitchen. pati kitchen, ikaw din? Kasi nga ano 'to, eh, maliit lang town lang talaga siya. So, even sa mga workers, limited. Hindi kagaya sa city na may dedicated person sa kitchen. So, may mga Mm. times kami na naka-assign kami sa kitchen lang, hindi kami naka-focus sa mga resident, gano'n. May ano ka din pala, may kitchen duties ka rin? Oo, kaya sa'min required yung meron kang certification para sa ano, sa food. Kasi nagha-handle ka ng food. Yung galing sa TESDA? Here, dito sa Finland. Ano? So 'pag may gano'n ka, puwede ka ring magtrabaho sa mga food industry like restaurants. Sige mag-part-time. Puwede. Time na Yung ipa-part. ang isa dito na ano, na malapit na town dito, yung maliit na parang diner, yun kinukuha nga ako last year. Eh, kaso nga kasi 'di ba wala akong sasakyan. So, ang problema ko yung transpo. Tapos ang kailangan ko lang ang gusto kasi nila, yun nga, ewan ko kung nakuwento ko sa'yo, yung parang gusto niya is parang sa bar, parang bartender ka, yung gano'n. So, meron ding ano, training for bartender? Eh, isang kailangan kong i-secure na certificate pero willing naman siya na siya yung magbabayad ng No, I'm training. interested in doing bartending. Kasi nga 'di ba, I imagine working in a Starbucks. So, yun. So, that's it for our Reddit stories today. Yes, that's it. If you enjoyed hanging out with us, don't forget to like, subscribe, and hit that bell so you won't miss the next round of Reddit stories. Got your own story? Drop it in the comments or send it to us, and we might just read your stories in our next episode. So, until next time, Stay warm, stay tropical, and as always, bye, bye friends. for